At kilala ko yan. Pero with due respect, Mr. Paring Terry Ridon, masyado ka namang mabilis na mag-imbestiga. Unang-una, with due respect, paano ka mag-imbestiga? Wala ka namang kredibilidad. Ha? Hindi ba sinipa ka ni Duterte dahil panay travel mo? As far as the flood control projects is concerned, ang nakikialam dyan ay ang itong si Macoy Jr. Ha? Di ba? Ha? At ang nagbibigay sa kanya ng data, ito si Bunuan and his alipores dyan sa DPWH. Pinabulana ni DPWH Secretary Manny Bunuan. Ano sabi? Ito ay sa panahon ng briefing daw o investigasyon diyan sa yung House of Representatives, yung nagkaroon sila ng parang initial hearing na pinamumunuan ni Congressman Terry Ridon. Sabi po sabi ni Bunuan? Sabi ni Bunuan ay wala raw po katotohanan na ganyan at wala raw silang wala raw na contractor na na congressman. Kasi tinanong yan ni si Quezon 2nd District Congressman David Suarez, ang nagsabi. Muro-muro naman yan yan eh. Sinong namumuno dyan? Sila nagtatanong. Sinong namumuno? Bakit masyadong mabilis? Ha? Party list ng congressman, hindi naman yan senior congressman. Anong pangalan nito? Itong saan ba galing yan? Bayan muna yan dati. Kabataan Party List. Kabataan Party List. Tapos ngayon ba, ay Bicol Saro. Anong sinabi ni Bato? Yan Kabataan Party List? Recruiter ng NPA? Oo. Di ba? Oo. Itong Terry Ridon, kaibigan ko to. Matagal ko ring kaibigan yan. At kilala ko yan. Pero with due respect, Mr. Paring Terry Ridon, masyado ka namang mabilis na mag-imbestiga. Unang-una, with due respect, paano ka mag-imbestiga? Wala ka namang kredibilidad. Ha? Hindi ba sinipa ka ni Duterte dahil panay travel mo? How can you prove to these people na you are going to prove for their credibility or their best interest. Offenses bilang kumurakot or nilusta yung pera when you yourself don't have any credibility because you were traveling so much and Duterte was nonsense. He kicked you out. So how can you investigate? Tapos hindi ka naman good government. Mayroong yung si Chihuahua daw yun ang good government bakit mo naman inuunahan? Ha? Sino bang nag-utos sa'yo? Tapos are you there to whitewash the situation? Terry Ridon? Pare, anong masasabi nyo dito sa Ridon na ito? Ganyan ang taktika ng mga tao na pre-empt na nila yung sitwasyon. Diba? Kaysa sa normal turn of events, para pag nakarating doon, panis na. Pero alam mo... Pero ang sabi, briefing lang daw yon. Briefing. Briefing? Ano ba briefing? Bakit gano'n ba? Sek, di ba naging congressman ka? May mga gano'n pa ba? Briefing pa muna? Ano ba may mga issue na talagang malaki, skandalo, tapos ipatatawag mo yung kalihim ng DPWH, iba pang mga resource person, briefing lang ba yon? Walang, alam mo, hindi briefing yan. Pagka nagbi-briefing ka, yung mga yung Committee on Accountabilities. In fact, dagdag lang naman yung committee niyan, accommodation lang yung committee niyan. The real committee that really investigates, which is equivalent to the Blue Ribbon, is the Committee on Good Government. And Accountability. So, ito, flower lang itong committee na ito. Ito si Terry Ridon, gustong pumapel. Pati nga yung Dolomite, ang dami na niyang mga sinasabi. Tapos, against the Supreme Court. Abogado ito. Well, hindi naman siguro to abogado kasi kapareho kaming eskwelahan. Pero
sana hindi ka nagmamadali. At ang real investigation that will really be credible will be the Blue Ribbon Committee. Which is being kasi Marcoletas already experienced. Ito si Terry Ridon, wala namang experience pa ito. Ha? Oh. Okay. Okay. Pero dito, ang pinaka-importante rito, may binabanggit si Pangulong Marcos Jr. Na kahit kaalyado niya pa raw, hindi niya sasantuhin kapag sangkot at napatunayan na involved dito sa pagbubulsa, no? Na di mo na yung mga budget sa flood control. O, yan. Ito, panoorin natin. Ano ba to? Ang masama dito kasi, bago tayo pumunta dyan, ang masama dito kasi, nung nag-speech si Marcos, ang pinapatamaan niya ay yung mga audience niya. Tapos biglang kasama nila, although matagal na itong hindi congressman, tapos biglang, I don't know, siguro sinong nag-finance nito na manalo dyan sa yung kanyang party list na Bicol Saro, at biglang magkukonduct. Alam mo, if you're preempting, alam mo, you're just doing an injustice to the president. Because this is more of a cover-up than it is an investigation for real. Because how can you investigate somebody who is just beside you, who is just your colleague? Kaupuan mo doon sa lounge, kaupuan mo doon sa floor, sa plenary. So, how can you have a credible investigation? At saka, ikaw mismo, inuutusan na i-investigate mo yan. So, walang credibility yan. So, abangan na lang natin, mga kababayan. Biglang tinanong niya si Bunuan. Siyempre, poprotektahan ni Bunuan yung mga kasabwat niya. Ito sila, sino ba yan? Mga kasabwat niya yan. Kaya, anong sinabi mo? Pinabulaanan na wala daw. Dinay niya. Doon lang sa district ko ito. Yung congressman doon, contractor din. Bakit ko masabing contractor? Matagal na. Kaya nga, Bunuan, nagsisinungaling ka. Doon lang, pinuntahan pa ako sa bahay. Kasi nag-widening sila ng nag-widening ang ginagawa ng 4 lanes. Yung isang property ko doon, mayroong fence na nag-exceed doon sa pinuntahan ako ng contractor na husband ng congressman. Yung kanyang engineer, tinatanong, sir, magkano bang pwede bang gibain namin to, may bayad naman. Sino bang may-ari? Si so-and-so na husband ng congressman. So, doon pa lang, I can already prove to you na ang contractor ay congressman din. Or husband ng congressman. So, there are many more like that, paring Ado. Paring Eli. So, anong masasabi niyo tungkol diyan? Kaduna, dapat siguro imbestigahan to si Terry Ridon. Dahil, ito non-resident fellow ito ng Strat Base. yung pro-US na think tank na agency dito ng Center for Strategic and International Studies. Tapos, biglang congressman na uli siya. Talaga? Oo. Bata ng Amerika yan. Checkin niyo yung website. Dati, sinabi ng Amerika, yung Communist Party of the Philippines is a terrorist group. Ngayon, hindi na yata. They already made representation that hindi na sila terrorist group. Magkakasama sila. So,
Paring Eli, ano mo? Anong Okay. susunod natin? So, yun nga, binabagay natin kay Pangulong Marcos Jr., wala raw sasantuhin. Ito. Sana totoo nga. Kahit kakampi. Iparinig natin kay Terry Ridon. Iparinig natin dyan sa mga vice chairman ng committee na yan. Kay Congressman J.J. Suarez, yung sinasabi ng ating Pangulo. Bigyan nyo ng buhay yung sinasabi ng ating Pangulo. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. The usual excuses. Sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit. Nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Kahit kaalyado raw, ha? Ito mga kababayan, tandaan mo ito. At i-relate natin dito sa sinasabi niya. Noong 2024 SONA, sinabi niya, he was so proud, nagpapalakpakan sila lahat, na mga kababayan, we have accomplished, we have 5,500 flood control projects. Tapos palakpakan lahat, tapos nagbagyo. At biglang naunsame yung sinasabi niya. So, maybe he felt so bad dahil niloko siya, di ba? Niloloko ka? Sino bang nagbigay sa iyo ng data na mayroong 5,500? So, if we relate it today, sinabi niya, mga kababayan, na nagpasyal daw siya at nakita niya yung mga sinasabing flood control na mga projects ay ghost, ay mga naanod. At yung iba, mga giba. So, he said that heads will roll. Mananagot. Pero, ang tanong muna, Mr. McCoy Jr., nung SONA ng 2024, binigyan ka ng Department of Public Works. Wala namang iba na magbibigay sa iyo ng data, kundi DPWH. Don't you think you should start from there? Don't you think na niloloko ka ni Bunuan? Niloloko ka ng DPWH at binigyan ka ng mga ghost projects, mga projects na giba-giba na. And yet,
pinagyabang mo sa SONA. Ngayon, you realize, hindi mo ba pwedeng pagdugtong yon na, niloko pala ako nung 2024. Ha? Wala naman pala yung mga projects niya, pero pinasalita niyo ako. Kasi alam mo, sa SONA, alam mo, lahat ng mga sasabihin ng Pangulo, when I was with the Presidential Legislative Liaison Office, bago mag-SONA, we coordinate with all the departments kung ano ang mga pwedeng talking points ng Accomplishment Pangulo. nila. So, as far as the flood control projects is concerned, ang nakikialam dyan ay ang itong si Macoy Jr. Di ba? At ang nagbibigay sa kanya ng data, ito si Bunuan and his alipores dyan sa DPWH. So ngayon, bakit hindi mo tibagin? Tingnan mo si Albi Benitez. Anong sinasabi ni Albi Benitez tungkol dito kay Bunuan? Out of delicadeza, simple act of good faith, nanawagan si Bacolod Representative Albi Benitez na mag-leave of absence muna si Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan habang iniimbestigahan ang issue sa flood control project sa bansa. Matatandaan, pinasumite ni President Bongbong Marcos ang DPWH ng audit at performance review sa mga proyekto. Kasunod ito sa pagbaha ng iba't ibang lugar sa bansa dahil sa mga bagyo at habagat. Quote, when there are questions about the company's finances, you don't ask the accountant to audit himself. You bring in someone independent to find the truth. Unquote. Paliwanag ng kongresista. So let's go back to the investigation of this Terry Ridon. Ang una niyang pinatawag, according to Albi, kung mag-imbestiga ka tungkol sa finances ng kumpanya, wag mong imbestigahin yung accountant. So dito, paano mo makukuha, Mr. Ridon, yung katotohanan kung si Bunuan ang una mong testigo? Siyempre, kung tungkol yan sa flood control, tungkol sa paglustay, tungkol sa mga pagbubola niya kay Pangulo na mayroong 5,500, he will always defend himself. He will always defend people na mga kasabwat niya. So, doon pa lang, walang saysay yung investigasyon mo. Kasi lalo na, wala kang kredibilidad nilagay ka nga ni President Duterte sa isang pwesto na urban poor office. Pero paano naman masasabing pang urban poor yun? Panay namang lustay mo ng pera na magta-travel. Kaya nga sinipa ka. So, salungat sa purpose. Dapat nga magkumbaba siya at pakita niya na pobre talaga itong office natin kasi urban poor Presidential Commission for the Urban Poor. Presidential Commission for the Urban Poor. And how many times nag-travel, nagliwaliw, kaya sinipa ni Digong. So ngayon, paring sige, magsabi ka. Doon siya nag-research tungkol sa urban poor dito, abroad. Hindi ba naman sila tuk-tuk dito? Kaya ngayon, siyempre, galit siya sa Duterte, galit siya kay Sara, pinupush niya yung impeachment kasi gusto niyang magbingatibo kay Duterte dahil he was kicked out, literally kicked out. Yun po. So how can we rely on this person without credibility to investigate the flood control? So, hindi mo binigyan ng halaga yung gusto ng Pangulo ni Marcos na magkaroon ng from the bottom to the top. Top to bottom investigation. Di ba? Paring Eli. So,
Yun po. O ito. Bukod Ha? dyan sa flood control, meron pa. No. Ito yung privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada. Oo, ito kay Jinggoy. Matindi rin yan. Oo. Yung tulay. Oo. Ha? Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nga nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pag-collapse nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang NOI Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taong 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service,
Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong. Okay, so yung bridge na yan ay nagsimula in construction noong November 2014. Tapos it was initially slated to be completed in 2019 but it underwent retrofitting and was officially completed on February 1 ngayong taon yan at the total cost of 1.225 billion. Laki. Well, anyway, in 2022, when President Duterte left, the bridge was still not officially completed. It was not officially operational. So, Marcos took over. Bunoan was hired as the Secretary of the Department of Public Works. Itong mga binanggit ni Estrada, ito si Pipo, ito si Abel Canlas, ito si Abel Canlas, Adol Canlas, kilalang-kilala ko ito. Madalas ito doon sa BGC. Mr. Adol Canlas. Hindi ko na lang sabihin kung anong ginagawa mo doon, pero yung mga magaganda doon. And anyway, mayroon pang isang undersecretary, yung Cabral, na matagal na yan dyan. They are the ones responsible, but hindi gagalaw ito lahat. Yung ASEC na babae, malaluan, yung isa, hindi yan gagalaw lahat kung walang go signal ni Manny Bunoan.